parati mong dadalhin si 30 ha? Kasi gusto ko maging close siya sa mga titos, titas, tsaka mga pinsan niya. Aalagaan at palalakhin pa rin natin siya na parang tunay natin anak, Bobby. Hindi mo ba kayang turuan o namahalin? O at least, tanggapin na lang. Kaya mo namang gawin para kay Aileen yun, di ba? Uuwi ng Pilipinas si Dr. Maris, yung fertility doctor na gumawa ng IVF procedure ni Aileen. Nakikipag-cooperate daw sa investigation. Si Bobby tsaka si Alexa may anak. Kadugo nila, pero ikaw, tandaan, ikaw yung asawa ni Bobby. Ginawa ni Tito Nelson yung last will and testament niya, thinking nakadugo niya si Malaya. Pawiin mo yung sinabi mo. Hindi niya tanggap na ako yung anak-anakan mo! Ano sorry? May tatama ba ng pagkakamali niyo yung sorry niyo? Matatanggal ba ng stress na dinulot niyo yung sorry niyo? If you want, i-refund namin yung buong perang binayad nyo sa clinic namin. Hindi namin kailangan ng pera. Ang kailangan namin, yung anak namin. Yung anak namin na ipinangako niyo ipagbubuntis ko. Hindi ka na naman tutuloy? Nakailang cancel ka na sa playdate niyo ni 30 ah. Alexa, huwag mo na ngayon, please. May naasikaso pa kami ngayon tungkol sa fertility clinic. And we need a lawyer. You mean, kakasuhan niyo yung clinic? Bobby, do you know how hard it is to win a medical malpractice suit? Pero nagkamali sila. Inamin na nila. Paano kapag kumalat yan? And I'm sure it will, because it's an interesting case. Scandal na naman. Di ba yan yung ayaw na ayaw ng daddy mo? Bobby, ikaw mismo yung gumagawa ng dahilan para malagay kayo sa front page ng tabloids eh. Sige na, sige na. Okay. Sige. Ma'am. Si 30 po nagtatai, ma'am eh. Mukhang allergic po siya dito sa sa soy milk na bago niyang bili, ma'am. Pero mas okay po yung dating gatas sa binili niyo, ma'am. Mas young po siya doon. Sige, yun na lang ulit yung bilhin mo. Okay naman to, hindi naman expired. Bakit kaya? Pambili po, ma'am. Di ba may pera pa sa'yo? Hindi yun yung gamitin mo. Ay, sandali. Bumili ka rin pala ng wine. Yung paborito ni Sir Bobby mo. Para ready yung pantry anytime na bumisita siya, di ba? Sige na. Ay, ma'am! Kulang to eh. Ano kulang? Ba't kasyahin mo? Mahal yung wine. Ay, nako, pagkasyahin mo. Sige na. Kulang ka dyan. Kulang? Kulang po. Kulang daw. Papagkakasya niya yun. Hoy, sa akin di pwedeng kulang ha. Kailangan mo na ako bigyan ng malaki-laking pabuya. And why is that? Ayos na yung problema natin sa fertility clinic. Really? Oo. No way. Nakausap na raw ni Doc Maris si Aileen. Pinanindigan ng clinic na maling embryo na ilagay nila sa mattress ni Aileen. Talaga lang, ha? Oo. Yun naman talaga yung ginawa ko. Tingin mo ba hindi ko pinaghandaan ko sakali? After nilagay ni Doc Maris yung embryo kay Aileen, tinanggal ko yung label na nakalagay at nakasulat doon na embryo yun ni Bobby at ni Aileen. Binalik ko yung label na embryo na ibang kliyente. Good job, Peter. Well, this calls for a celebration. Do you want some soy milk? Sira. Alam mo gawin mo? Magdasal ka na lang na sana hindi na mangulit si Aileen sa clinic. Have you considered the option of settlement? Attorney, walang katumbas na halaga yung abala at perwisyo na binigay niya sa amin ng pamilya ko. Nilalatag lang sa atin ni attorney yung mga possible options. Kung ako yung masusunod, gusto kong hindi na makapag-practice yan si Dr. Maris eh. Paano kung marami pa siyang mabiktima? Hindi ito magiging madali, Mrs. Horado. We have to establish 4 elements of medical negligence: duty, breach, injury, and proximate causation. Not to mention yung pera at oras na masasayang. Sige po, attorney. Salamat po sa time niyo, ha? Attorney, thank you. Papahatid ko na lang po kayo, ha? Thank you.
Eileen! Eileen, sandali! Ano ba? May issue ka ba sa akin? Gusto ko na lang umuwi. Baka kasi nakakaabala pa ako sa'yo. May problema ba tayo? Wala. Walang problema. Ako nga itong nahihiya sa'yo eh. Baka kasi nakakaperwisyo pa ako sa'yo. Sorry ha. Eileen, kung may problema tayo, sabihin mo. Dahil hindi ako manghula para malaman kung ano yung pinuputok mo. Check mo yung phone mo. Nasa kalagitnaan tayo ng meeting. Nakikipaglaro ka kay 30. Nakikibalita lang naman si Alex kung kailan ko ilalabas ulit sa 30. Hindi makapag-antay? May lakad? Pupunta ba ng abroad at kailangan replyan agad? Pinag-uusapan natin yung steps kung paano mananagot si doktora. Kung ano-anong inuuna mo. Ikaw lang naman tong atat na kasuhan yung doktor. At anong gusto mong gawin ko? Hayaan na lang yung nangyari? Palagpasin na lang, ganun? Sana pala hindi ka na lang sumama dito sa meeting kung ayaw mo naman pala talaga. Narinig mo naman si attorney, di ba? May effort magkaso, magastos, at higit sa lahat, skandalo na naman. Na naman? Ang sabihin mo, wala ka talagang pakialam kay Malaya. Di ba nga tinanggap ko na yung anak mo? Anak ko? Anak ko lang? Ayun. Lumabas din yung totoo na wala ka talagang pakialam kay Malaya dahil hindi mo siya kadugo. Hindi yun yung ibig ko sabihin. Papi, nung pinag-uusapan natin yung mga plano tungkol kay Malaya, pumayag ka na palalakihin at ituturing natin siya bilang tunay na anak. Ano yun, napilitan ka lang? Nakikipagplastikan ka lang sa akin? I'm sorry. Sana noon mo pala sinabi na ayaw mo. Para hindi ako nagmumukhang tanga na umaasa na meron akong katuwang sa pag-aalaga sa kanya. Beshi, kain na tayo? Kaya na lang. Wala pa akong gana. Eileen, kailangan mong kumain para may lakas ka. Para dyan sa kaso mo. Para saan pa, ate? Parang ako na lang naman na yung lumalaban. Samantalang si Bobby, bilis na makamove on. Parang walang nangyari. Palibhasa kasi si Bobby, meron siyang tunay na anak. Siyempre, sa utak niya, ano bang hindi ko kadugo si Malaya? Meron naman akong isang tunay na anak si Turkey. Ganun yun, Beshi. Mona, pwede ba? Huwag mong susulan to si Eileen. Hindi makakatulong. Tama si Mona, ate. Walang pakialam sa amin si Bobby. Dahil kung may pakialam siya, siya pa yung unang magagalit sa klinik sa nangyaring kapalpakan sa amin. I hate it! Nagkasa na naman si Bobby ng playdate namin. Kasi pagod daw siya, kaya mag-reschedule na lang kami. Oh, akala ko ba you and Bobby are getting close na? I think you got a little too confident. Why don't we just drink some wine? Epal kasi yung Eileen na yan. I'm sure pinipressure niya si Bobby na unahin yung issue with Malaya, kaya hindi kami ma-prioritize ni Bobby. Oh my gosh! Where's the wine? Ano ba tong ref niyo? Puro prutas at saka gatas yung laman. Si 30 po nagtatainom eh. Mukhang allergic po siya dito sa sa soymet na bago niyong bili, ma'am. Pero mas okay pa po yung dating gatas sa binili niyo, ma'am. Mas hiyang po siya doon. Oh, sige, yun na lang ulit yung bilhin mo. Frida, kunin mo nga isang soy milk dyan.
Akala ko ba sensitive yun siya ni 30 sa soy milk? Ano ka ba? Balak mo bang lasunin yung baby mo? OA naman sa lason. Konti lang naman papainom ko. Bakit? Well, kung ayaw ni Bobby na mag-play date, edi baka pupunta siya dito for a hospital date. Malaya, ano man ang mangyari, ano man ang sabihin ng iba, anak kita ha? At kahit tayong dalawa na lang ang natitirang magkakampi sa mundo, hindi kita papabayaan. Han, sorry nga pala sa nasabi ko kay Malaya kanina. Ha? Kung nagbago man yung tingin mo sa kanya nung nalaman mong hindi natin siya katugo, ano naman ang magagawa ko? Hindi naman kita mapipilit na mahalin siya, di ba? Hindi naman sa ganun. Siguro nahihirapan lang ako yung proseso yung revelation tungkol kay Malaya. At syempre yung pagkamatay ni Dada. Bobby, alam kong mabigat ang pinagdadaanan mo. Sa tingin mo ba hindi ko nararamdaman yun? Pero mag-asawa tayo. Dapat nagtutulungan tayong buhatin ang bagahe ng isa't isa. Ewan ko ba? Parang minsan gusto ko nalang tumakas. Parang kahit isang oras lang. Yung wala kang iniisip na mga issue, problema. Yung makahinga ka lang ba? Pwede pa naman natin gawin yun, di ba? Ikaw, ako, si Malaya. Lumapas tayo. Katulad ng ginagawa natin dati. At wala tayong pag-uusapan na kahit na anong mabigat. Deserve natin mag-relax. Oh, ano Han? Ready to go na ba tayo? Kanina pa excited tong si Malaya eh. Yung suot niyang hat, yan ba yung... Pasalubong ni Dad. Nung nag-tour sila nun sa Hong Kong. Cute. Cute. Tara na. Tara. Teka yung wallet ko, nakalimutan ko. Okay. Let's go!
Han? Okay. Okay na, tara. Ay, yung phone mo. Baka makalimutan mo. Thank you. Yeah. Go ahead. Nakakaloko ka naman kasi, Alexa. Sabi mo, konti lang yung papainumin mong soy milk. Napasobra naman yata. Hindi ko naman kasi alam na ganun ka-sensitive yung tiyan niya. Palibhasa, hindi mo kasi tunay na anak si 30. Kaya wala kang maternal instinct. Eh what if namatay si 30? Eh di lalong nawala yung hold mo kay Bobby. Uy, huwag ka naman sasasta ng ganyan. Inaaning mo ko eh. Eh ano bang sinabi niya? On the way na ba siya? Hindi ko nga makontak. Tapos parang nagbabounce din yung messages ko. Bakit kaya? Hindi kaya blinak ka niya? Sarap. O si Malaya. Ay, hindi. Yeah. Nga, balatan natin. Matamis to. Oh, Si Malaya, sakto nakasmile talaga. Oo nga. Ang galing ng ngumiti ng anak namin Camera ready. Ang galing Bawi ako. Bawi ako. Nice ko na. Cheers. Hala. Oh, sorry. Tumulo na yung juice. Ayan, wala ba yung tissue dyan? Naiwan ko sa kotse, sorry. Ay, ako na ako. Sige. Sorry Okay thank lang. you. Ako na bahala kay Malaya. Okay, sige. Oh, here. Use my phone. Hello, Frida. Si Alexa to. Nasa ER kami ngayon ng anak mo. Nasaan ka ba? Ha? May nangyari sa anak natin. Ano nangyari? Bakit ngayon mo lang sa akin sinabi? Ano ngayon lang? Eh kanina pa nga kita tinatawagan at tinitext. Ano nangyari? Bakit ngayon mo lang sa akin sinabi? Ano ngayon lang? Eh kanina pa nga kita tinatawagan at tinitext. Wala akong natatanggap na text. Kahit missed calls, wala. Baka naman kasi binlock mo ko. Hindi. Fine. Just come here, okay? I-text ko sa'yo kung saan yung location namin. Tara na. Tara. Teka yung wallet ko, nakalimutan ka. Okay. Ay, yung phone mo. Baka makalimutan. Thank you. You're welcome. Thank you. Ikaw na rin mag-text. Di pa nakontento, ha? Han, ito na. Ito na, oh. Ikaw ba yung nag-block ng number ni Alexa? Han, ano kasi? Aileen? Alam mo ba kung nasan sila ngayon? Nasa ER si 30. At ako, nandito ako ngayon walang kamalay-malay na nasa ospital na pala yung anak ko. Bakit mo ginawa yun? How's the 30? He's fine now. Merong in-inject yung doctor sa kanya to counter his allergic reaction. Sorry, hindi ako nakarating kaagad. It's that Eileen's fault, right? Bobby, ang sabi mo you'll do everything to protect 30. How can you even assure our son na talagang seryoso ka dun? Don't worry, hindi na mauulit, ha?
I promise you, poprotektahan ko yung anak natin. Sorry ha, pero ang selfish naman ni Eileen to do that. Paano kung critical pala yung lagay ni 30? And God forbid, hindi niya kinaya. Sorry, Han. Akala ko kasi nanggugulo or nagpapapansin lang si Alexa. Kasi madalas na naman yung ginagawa, di ba? But not at the expense of my son. Pero madalas gawing excuse ni Alexa si 30 para maagaw ang atensyon mo. Parehas naman natin alam yun, di ba? Isunugod si 30 sa ospital. Sa tingin mo ba nagpapapansin lang sa akin si Alexa? Eileen, hindi mo dapat hinaharangan para makontak ako ni Alexa. Kung ano man yung sasabihin niya sa akin, kailangan ko pa ring malaman. And it's my choice kung maniniwala ako doon o hindi. I'm sorry. I'm sorry too. Dahil kapag may nangyaring masama kay 30, ikaw ang sisisihin ko. Uwi na tayo. Halika na. Let's just be grateful na hindi ganun yung nangyari. Paano nga kung hindi? Kaya kong tiisin lahat. Kahit bastusin pa ako ni Eileen ng harap-harapan. Pero kung galit siya sa akin na lang. Huwag ginaidama yung bata, huwag ginaidama yung anak natin. I'm sure hindi niya naman sinasadya eh. She's actually very sorry sa nangyari. Bobby, please. Huwag mo na ipagtanggol yung asawa mo. Look, hindi ko alam kung gaano kayo ka-tense ngayon sa bahay dahil sa nangyayari sa inyo lately. But if you feel suffocated and you feel that it's too much, puntahan mo na lang si 30 so that you'll feel better, okay? Thanks for the offer. Sigurado ako, galit na galit ka sa amin ni 30 dahil sa inggit at selos mo. Anak pa rin namin ni Bobby si Malaya. At kami pa rin ang tunay niyang pamilya. Yeah, right. Ma'am! Sa CR lang... Hello? Si Ma'am Alexa ba ito? Hindi ko sinasadya. Hindi yun dapat nangyari. Malaya! Ate! Ma'am! Ano nangyayari? Hindi niyo kasama si Malaya? Hindi. Di ba iniwan ko sa'yo?